Welcome back mga idol! Sa video na ito ay ating matutunghayan ang sci-fi thriller movie na The Invasion. Nagsisimula ang pelikula sa pagbagsak ng isang space shuttle. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan, at ang mga labi ng shuttle ay napapalibutan ng militar. Kinagabihan, dumating ang isang eksperto mula sa Center for Disease Control, si Tucker Kaufman. Ipinaalam ng militar sa kanya na ang mga labi ng shuttle ay naging pinagmumulan ng impeksyon, at ang pagkalat ng hindi kilalang alien virus ay maaaring umabot ng hanggang 300 kilometro. Ang virus na ito ay napaka-resilient, kaya nitong tiisin ang init at lamig. Habang papalabas si Kaufman sa headquarters, tumakbo patungo sa kanya ang isang maliit na batang babae at binigyan siya ng isang piraso ng bahagi ng shuttle, at sinabi, "Sir, nahulog ito sa aming bubong." Wala sa sarili niyang kinuha ito sa kanyang kamay, pero agad niyang binitawan, at hindi sinasadyang nasugatan ang kanyang daliri. Nang makarating siya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang aso, pero biglang kumahol ito at tumakbo palayo. Natulog si Kaufman, at sa gabi, natatakpan ang kanyang katawan ng kakaibang balat. Pagkatapos ay lumipat tayo sa pangunahing tauhan, si Carol, na isang psychologist. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang dating asawa, walang iba kundi si Kaufman. Kinaumagahan, mukhang normal siya at sinabing gusto niyang makita ang kanilang anak na si Oliver, pero tumanggi si Carol. Dinala niya si Oliver sa paaralan at pagkatapos ay nagkita sila ng kanyang kaibigan na siyentipiko, si Ben, na malinaw na may nararamdaman para sa kanya. Sinabi ni Ben sa kanya na may tinatago ang gobyerno. Sa trabaho, na-meet ni Carol ang isang pasyente na nagtapat na nagbago ng husto ang kanyang asawa. "Hindi ito ang asawa ko," sabi niya. Pinilit siyang uminom ng isang kakaibang bagay ng kanyang asawa. Inireseta ni Carol ang isang sedative sa kanya at hinimok siyang tawagan agad kung mangyari ulit ang sitwasyon. Nang gabing iyon, sina Carol at ang kanyang mga kaibigan ay nag-trick or treat kasama ang kanilang mga anak para sa Halloween. Sa isang pagkakataon, sinalakay ng isang aso ang isa sa mga bata, pero hindi man lang natinag ang bata at halos mapatay ang hayop. Napansin ni Carol na may mali, pero hindi nakita ng ina ng bata ang anumang kakaiba. Nang maglaon, nagreklamo si Oliver tungkol sa isang kakaibang bagay sa kanyang katawan. Tinanggal ni Carol ang isang piraso ng kakaibang balat mula sa kanya at dinala kay Ben para sa pagsusuri. Nalaman nila na nakita rin ang mga katulad na sample sa ibang mga bansa. Samantala, nagkaroon ng pagpupulong ang mga opisyal ng gobyerno at mga eksperto, kabilang si Kaufman sa Washington. Sa gitna ng pagpupulong, palihim na naghahain ng kape ang mga waiter, at palihim na naglalagay ng kakaibang likido dito. Ipinaliwanag ni Kaufman na ang pinakamabisang paraan para pigilan ang virus ay sa pamamagitan ng bakuna, pero sumagot ang chairman ng komite, "Wala tayong oras para sa mga detalye ng siyensya." Sa kabilang eksena, nakita ni Carol ang isang lalaki sa kalye na biglang nagkasakit. Lumapit din sa kanya ang asawa ng kanyang pasyente, kumikilos ng kakaiba, at nagpumilit na hintayin ang kanyang asawa, kahit na wala siyang appointment sa araw na iyon. Tumawag si Carol sa babae at nang marinig ang tungkol sa kanyang asawa, bigla siyang nagbago ng isip tungkol sa pagpunta sa ospital. Dinala ni Carol si Oliver sa kanyang ama, pero bigla na lang may babaeng tumakbo sa kalye na sumisigaw ng may takot, "Nasa atin na sila. Kailangan nating balaan ang mga tao." Agad siyang nabangga ng isang kotse. Ang driver ay walang ekspresyon at ang pulis na dumating sa lugar ay kumikilos ng kakaiba rin. Samantala, naglalaro si Oliver kasama ang anak ng kapitbahay at ibinahagi niya ang kanyang mga hinala. "Nagbago ang aking ama," sabi ni Oliver. Bilang tugon, inamin ng kanyang kaibigan, "Ang aking ama rin." Binigyan ng ama ni Oliver ang anak niya ng isang tasa ng mainit na tsokolate, na malamang ay may virus. Nang gabing iyon, magkasama na naghapunan sina Carol at Ben. Nakilala niya ang isang Russian na diplomat na nagngangalang Yuri. Nagkaroon sila ng pilosopikal na pag-uusap tungkol sa kalikasan ng tao, kung paano sa kabila ng lahat ng pag-unlad ng sibilisasyon, ang sangkatauhan ay nananatiling isang primitive na species na kaya pa rin gumawa ng mga kakilakilabot na gawain. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ni Ben si Carol sa bahay at hinalikan siya. Pero hiniling niya kay Ben na manatiling magkaibigan lang sila. Nang gabing iyon, dumating ang isang kakaibang lalaki sa bahay ni Carol.
Ipinakilala niya ang sarili bilang isang census worker at sinabing gusto niyang magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan. Gayunpaman, nakaramdam ng kakaiba si Carol, sinabi niya na 10 oras na ng gabi, pero makulit ang lalaki at ayaw umalis sa pinto. Bigla siyang nagsimulang kumatok sa pinto nang may masama na tingin sa kanyang mga mata. Nang hindi siya makapasok, hindi inaasahang kumalma siya at naglakad na lang palayo. Tinawagan ni Carol si Ben, at agad siyang pumunta para samahan siya sa gabing iyon. Kinabukasan, sinubukan ni Ben na mapabilib si Carol sa pamamagitan ng pagluluto ng pancake. Pero sa labas, napansin ni Carol na mas marami pang mga nahawa ang tao. Natanto niyang may nangyayari at nagsimula siyang magduda na isang virus ang dahilan. Sa trabaho, dinalhan siya ng tiyan ng kanyang sekretarya, sinusubukan siyang mahawaan, pero hindi ito nagtagumpay. Sa sandaling iyon, tumawag si Ben at sinabi sa kanya na ang kanyang kaibigan sa lab ay gumawa ng isang mahalagang pagtuklas. Ang mga selula ng virus ay nag-activate lang pagkatapos matulog. Kahit na ang isang tao ay nahawa na, magiging zombie lang sila kapag natulog na sila. Hinala ng mga siyentipiko sa Fort Detrick Lab na ang virus na ito ay isang matalino, napakabilis umunlad, o isang organismo na binubuo lamang ng ilang mga selula. Pinapasok nito ang katawan ng tao, nagsasama ng DNA nito, at ganap na muling binubuhay ang genes ng tao sa magdamag. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Carol mula kay Ludmila sa Czech Embassy. Nagulat siya at sinabing may nangyayaring masama kay Yuri. Dali-dali namang pumunta sina Carol at Ben sa Czech Embassy. Nang makarating sila, nakita nilang natutulog si Yuri, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng kakaibang balat. Napagpasyahan nilang kumuha ng mga sample at i-record ang lahat sa camera. Hindi sinasadyang na-flash ni Carol ang camera sa mukha ni Yuri, na nagpagising sa kanya. Bigla siyang sumugod kay Carol, pero ilang segundo lang, umatras siya, nagsimulang mag-convulsion, at namatay. Nalaman nila na hindi pa kompleto ang kanyang pagbabago, kaya ang paggising sa kanya ay nagpagulo sa proseso ng mutation. Dahil sa takot, nagmamadaling pumunta si Carol sa bahay ng kanyang dating asawa para kunin ang kanyang anak. Agad niyang napagtanto na isa siya sa mga infected. Kalmadong sinabi ni Kaufman at ng kanyang mga infected na kaibigan na kapag nagising siya, hindi na niya mapapansin ang mga pagbabago at sinabihan siya na ang kanyang anak ay nahawa na rin. Pero wala si Oliver sa bahay. Natanto ni Carol na nasa panganib siya kaya tumakas. Naunawaan niya na hindi siya pwedeng matulog kundi magbabago rin siya. Ang mga kalye ay napuno na ng mga infected. Ang lungsod ay puno ng mga zombie. Sinubukan niyang tumakas, iniwan ang kanyang sasakyan, pero sa lahat ng lugar, hinahanap ng mga nahawa ang mga hindi pa nahawa. Nagpadala sa kanya si Oliver ng mensahe na nagsasabing naghihintay siya sa kanya sa subway. Pumunta siya doon at nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nalaman na hindi dapat magpakita ng anumang emosyon. Nadarama ng mga infected ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga emosyon, pero kahit na ito ay hindi nakatulong sa kanila, at napilitan silang tumakas. Si Carol lang ang nakaligtas, at napilitan siyang patayin ang isa sa mga infected. Sa mga kalye, patuloy ang paghahanap sa mga hindi pa infected. Sinubukan ni Carol na magpanggap na isa sa mga tao, pinipigilan ang lahat ng emosyon. Dahil hindi niya nahanap ang kanyang anak sa bahay, pumunta siya kay Ben at sa kanyang kaibigan. Matapos talakayin ang kanilang mga opsyon, napagpasyahan nilang magmaneho patungo sa Fort Detrick, 200 kilometro mula sa Washington, kung saan nangako sa kanila ng kanlungan. Pero tumanggi si Carol na umalis nang wala ang kanyang anak. Kasama si Ben, nagsimula silang maghanap sa kanya. Sa kalye, nakasalubong nila ang pasyente ni Carol, ang babaeng dinala ng pulis. Sumigaw siya sa kanila na nakatulog na siya, pero sa ilang kadahilanan, hindi siya nagbago. Dahil sa interes, bumalik sila sa opisina ni Carol at tiningnan ang kanyang medical records. Natuklasan nila na nagkaroon siya ng encephalitis, isang komplikasyon ng bulutong tubig na nakakaapekto sa white matter ng utak. Biglang naalala ni Carol na nagkaroon ng bulutong tubig ang kanyang anak noong nakaraang taon. Nabakunahan siya, pero ito ay isang bagong strain ng sakit at na-diagnose siya ng ospital na may parehong kondisyon. Iniulat nila ang kanilang pagtuklas sa Fort Detrick, kung saan nagdevelop at nagtest na ang mga siyentipiko ng bakuna laban sa virus. Sa sandaling iyon,
nakatanggap ng mensahe si Carol mula kay Oliver. Nasa Baltimore ako sa bahay ng nanay ni Tucker. Tinulungan siya ni Ben na masira ang military blockade pero nanatili siya sa Washington. Sumakay si Carol sa tren patungo sa Baltimore. Sa tren, nakasalubong niya ang isang infected na lalaki na nagsabi sa kanya na hindi nagbago ang kanyang ina at namatay. Iminungkahi niya na matulog na lang si Carol. Nagpanggap si Carol na sumasang-ayon at nagpanggap na nahawa sa pamamagitan ng pagtatakip sa kanyang sarili ng slime na natagpuan niya sa banyo. Sa istasyon, sinalubong siya ng kanyang dating asawa, si Kaufman, at magkasama silang nagmaneho patungo sa bahay ng kanyang ina. Pumasok si Carol sa silid ni Oliver. Nagkatitigan sila ng matagal, sinusubukang alamin kung ang isa sa kanila ay infected. Nang masiguro nilang parehong tao pa rin sila, nagyakapan sila. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid ang lalaki mula sa tren at napagtanto niyang hindi pa sila nagbabago. Tinulak siya ni Carol, na nagpahimatay sa kanya, at tumakas sila. Nagtago sila sa basement, pero nakita sila ni Kaufman. Sa gitna ng pag-aaway, pinalo ni Carol si Kaufman ng martilyo. Tumakbo sila sa isang botika kung saan nakahanap si Carol ng adrenaline at ipinaliwanag kay Oliver kung paano ito gamitin. Sa storage room, nakita niya ang mga nahawa ang tao na natutulog. Kinuha niya ang baril ng isang pulis at nilock sila sa loob. Habang naghihintay kay Ben, nakatulog si Carol at nagsimulang magbago. Nagawa ni Oliver na i-inject siya ng adrenaline, na nagpabalik sa kanyang malay. Dumating si Ben, pero nagbago na siya. Binuksan niya ang lock ng storage room, pinalaya ang mga nahawa. Pero pinatay sila ni Carol at nasugatan si Ben sa paa. Hinabol sila, pero sa huling sandali, dumating si Dr. Goliano sa isang helicopter at iniligtas sila. Iniulat ng balita na ipinamahagi na ang bakuna sa pamamagitan ng tubig at pagkain, pati na rin ang pag-spray mula sa himpapawid. Nagbigay ng interview si Dr. Goliano na nagsasabing napawi na ang virus at wala nang naaalala ang mga nahawa, at itinuturing nilang lahat ito bilang isang panaginip. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panonood. Goodbye.